ano pa, parang not yet fully convinced. Sabi ko, yes, nung getting closer to yung release, doon ako nagkaka-nightmares eh. Yung bumabalik sa akin yung pagka-arrest sa akin na biglaan may dumampot lang, dyan mo na lang nalaman may warrant. So parang sabi ko ganun kadali makuha yung liberty mo. Ganun lang. Nagulat na lang po kayo, hindi nyo alam. Hindi ko alam na may warrant or may kaso na sinama ako. I was nasa ribbon cutting ako eh. Diyan ko lang nalaman nung pinakita sa akin yung warrant. Sabi ko, bakit ko kasama dito? Saan yung ribbon cutting na yan? Caloocan sa isang milk tea bar. Okay. Bagong bukas siya, and then supposedly kasama kami ni King Gutierrez mag-ribbon cutting. And akala ko gimmick, nagsitakbuhan may mga pulis. Akala ko gimmick ng Batang Quiapo. Pero sir, sa 11 months na nandun ka sa loob, how were you able to cope up? Ano yung, paano mo parang, yan yung sarili mo na para, just to move on? Ano yan, faith in God na may plano. At frustrating at times. There were times frustrating, siguro the first 3 or 4 months. Kasi talaga akala ko, sabi ko, confident ako na wala akong kasalanan. I really thought in 2-3 months, akala ko 2-3 months makaklaro na lalabas na truth will come out and kitang-kita naman, sabi ko. And then yun palang tagal ng proseso, so nagpo-frustrate ako. So tell us your first night. Yung first night, sa jail. ay wala akong tulog sa Camp Caringal. Wala akong tulog ng first night kasi nagigising ako na sana paggising ko bangungot lang, di ba, na nandito ko sa bahay. Pero the first night, yung detention center sa Caringal, wala silang bed. So meron silang from other detainees ahead of me, so pinahiram lang ako ng foam. Sa Karingal muna. Naka 2 months ako sa Caringal. And then, hindi, akala ko Aguinaldo. Sa Camp Caringal. Caringal. Kaya nga maraming kaibigan gusto nilang dumalaw, napunta sa Krami nga, napunta sa Pusanza. Aguinaldo, okay. Hindi ako nakatulog ng first kasi yung mga ingay, yung mga and then every day may count, may head count. So gigising ka ng 5 o'clock kasi kailangan iligpit mo yung gamit, yung beddings before may 6 a.m. head count. So yan, nakapila kayo, mag-count kayo. Tapos sabi ko, totoo na dito ko. Pwede pag-aralan ko na lang, di ba? Baka magamit ko sa later on eh. Yun na lang, ginawa ko na lang, parang nag-aaral na lang ako sa mga nangyayari. But all that time, parang hindi ko expected na I would even have to go to Tugigaraw. Kasi sa Sanchez Mira, yung isang town doon sa Cagayan, doon yung court eh. Bakit napunta doon? Hindi, doon nangyari yung nag-file ng complaint eh. Oh, okay. Yung mga complainants are mainly from Sanchez Mira, yung Pero di ba may mga kamag-anak ka doon sa area? Yan ang naging benefit eh. Ang dami kong na-meet ng mga kamag-anak ko. Oo, di ba? Na dumadalaw na, the last time nagkita kami, silang pumunta sa Manila. Kasi dahil yung military yung father ko, nung growing up, puro NPA activity, hindi kami makauwi sa amin. So laking Manila kami. Sabi ko, ito naging lengthy stay ko sa Cagayan. So parang naging reunion with... Reunion, ang dami kong na-meet sa Cepeda side, sa Go side. The last time we saw each other, parang ganun lang kami, malilit. Now here we are, mga senior, mga... What about Miss Marina po? How did she handle everything? How did she cope? Especially on the first day. Ay, disbelief talaga sa kanya na... Sabi pa, bakit nadamay ka? bakit ka sinama? Anyone who would read the details, curious na bakit kasama ka?
somebody made a mistake or somebody made something. So, lalong nakaka-frustrate kasi parang kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman, and yet somehow, parang legally or the system cannot just ganon. Sabihin niya, ay mali ito, sige out ka. Kailangan may prosesong dadaan pa sa ilang hearings. Anyway, it's really because of... Kaya inabot ng 11 months bago kayo nakapag-kailangan or na-release. Yung ano kasi sa for bail, kasi non-bailable yung crime eh. Anyone is, nalaman ko lang to being there. So pagkakanda yan sa role naging abogado. Yung non-bailable, you can still ask for bail. Parang titimbangin lang ng korte kung yung level of involvement or guilt. And then if it's light enough, papayagan ka mag-bail. Pero kung masyadong masama yung evidence here or what, hindi na. But even yung non-bailable, pwede mag-bail. So yung nangyari is they needed to have so many witnesses, complainants, magsalita muna, anong nangyari sa ano. And from, siya present ako sa lahat ng hearings, yung nakita ko is all of them, sa testimony nila, hindi ako personally interacted with them or talked to them about any of this. So although may iba na nandun ako sa accused list, sa actual testimony nila, ang lumabas, very weak yung connection sa akin. So, it took so many witnesses muna para kumuha ng basis na pwedeng